Pag-ibig at kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Isang mapagpalang araw. Itutuloy po natin yung ating naging topic ngayon sa The Body of Christ. Ito po ay part 4 na po ng ating topic na tatalakayin. Ito po ang ating topic ay ang Christ is the head of the body. Kung nakikita nyo, ito po yung mga mananampalataya, mga sumasampalataya kay Kristo, yung mga believers, Kristiyano, yung mga born again, yung mga isang bagong tao, si Kristo. Yan po ang magiging topic natin ngayon. Christ is the head of the body. Tayo dito sa Epeso. Sabi dito, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at kanyang ipinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, na kapuspusan niyang pumupuspos sa lahat ng mga bagay. Sabi dito, mga kapatid, si Kristo yung pinagkalooban ng Ama, kasi pinasuko nga sa ilalim ng kanyang paa ang lahat, at pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sabihin, si Kristo ang pangulo. Christ is the head of the body. Christ is the head of the body, of the one body. Mabasa tayo dito sa Colosas 1. Colosas 1:18. Sabi dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang mga panganay sa mga patay, upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ito sinasabi dito sa talata na to, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia. Ngayon, saan pa natin mababasa na siya ang head of the body? Si Kristo ang ulo ng katawan. Dito sa Epeso 5:23. Sabi dito, pero umpisahan natin sa 21. Sabi dito, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sabihin, sinasabi dito sa mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya naman ng sa Panginoon. Sabi nila, halintulad yung pag-aasawa, yung halimbawa sa isang pamilya, ang mataas doon ay yung lalaki. Ngayon, pagdating naman sa ating Panginoon, gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo naman, na pangulo ng iglesia. Sabihin, siya yung head of the church.
Dito, tutuloy lang natin sa 24, datapwat kung papaano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, lahat ng sangkap, lahat ng mga sangkap ng katawan, sabihin papasakop tayo kay Kristo. Kung ano man ang iyong maging katungkulan sa iglesia, ikaw man ay manggagawa, papasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya yung ulo, siya yung pastor natin sa iglesia. Yan. Dito sa Roma 1, hindi pala, Roma 12. Sabi dyan sa 12, kaya nga mga kapatid, ipamamanig ko sa inyo alang-alang sa kabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong katawan na isang haing buhay, banal at kayaya sa Diyos na siyang katampatang pagsamba. Tingnan natin dito sa 4. At huwag kayo magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang alin ang mabuti at kayaya sa lubos na kalooban, sapagkat sinasabi sa pamamagitan ng biyaya sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanyang sariling ng totoong matayog kaysa nararapat na isipin, kundi mag-isip ng kahinaunan ayon sa kasukatan at pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sabi dito, sapagkat kung papaano ang isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, sabihin maraming miyembro yon, maraming mga sumasampalataya, kasangkap yun ng katawan, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-parehong gawain. Dito 5 ay gayon din tayo, na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa iisa. Halimbawa, nangangaral ka, hindi mo naman sinusunod yung mga nakasulat, binabago mo, nag-iisip ka ng sarili mong matayog ka, yung dapat hindi ka nag-iisip ng nararapat na isipin, matayog, sabi hindi ka nagpapalalo. Yan, kailangan makikiisa tayo sa ulo, sa tuwid bagay si Kristo, yung head natin, kasi siya ang ulo ng katawan. Sabi dito, sapagkat kung paano isang katawan na mayroong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. At gayon din naman na marami ay isang katawan kay Kristo, at ang mga sangkap ay sama-sama sa isa't isa. Dito sa history natin, at yabang may mga kaloob na nakakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Yan. Dito naman, dyan, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Yan, marami tayong maraming kaloob. O ang umaral ay kanyang pag-aral, o ang mamigay ay magbigay. May magandang loob ay nagpupuno, ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. Dito, ang pag-ibig ay maging walang paimbabaw, kauputan ninyo ang masama, makisanib kaysa mabuti. Sabihin, si Kristo mabuti, banal. Ang Diyos Ama, banal, mabuti. Sa pakikinasanib tayo sa mabuti. Yan.
Kasi maraming sangkap yung katawan eh. Ano kung paano sa isang sangkap ay mayroon tayong maraming sangkap. Lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho. O meron yang may ministeryo, may umaaral, may nanguhula. Pa, sabi dyan, ang pag-ibig ay maging walang paimbabaw, kauputan ninyo ang masama, makisabi kayo sa mabuti. Sabi, papasakop tayo kay Kristo. Na siyang ating tagapagligtas ng katawan at siya ang ulo ng katawan. Sabi naman dito sa unang Korinto 12:12, sapagkat kung papaano ang katawan ay isa, mayroon maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami isang katawan, ganun din naman si Kristo. Yan. Marami ang sangkap ng katawan. Ay hindi tayo pwedeng mag-iba-iba ng pag-iisip. Kasi sabi dito, tuloy natin sa 14, sapagkat ang katawan ay hindi isang sakap kundi marami. Yan, pero kailangan natin mag-isa ng pag-iisip. Isang katawan, isang pag-iisip. Dito sa sa Efeso 4, sabi dito, may isang katawan, isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa at pagtawag sa inyo. Sabihin, tinawag tayo sa isang katawan. Ito naman sa unang Korinto 12:27. Lang natin. Kasi pag hindi tayo 24:5 pala. Kasi pag hindi tayo isang pag-isip, sabi dito, upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang sangkap ay magkaroon na magkaisang pag-iingat sa isa't isa. Yan. Kailangan magkaroon tayo ng isang pag-iingat sa isa't isa. Hindi tayo pwedeng, sabi dito, at kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng sangkap ay nagdaramdam. Yan, nakasama niya. At kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap ay nagagalak sa kanya. Sabihin, hindi tayo pwedeng magkabahabahagi. Sabi dito ni Pablo, kailangan iisa tayo kay Kristo. Sabi dito, kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Sabihin, saba-saba tayo kay Kristo. Ayun, yung mga sama-sama na yun yung mga mananampalataya kay Kristo. Mga sumasampalataya. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismo tayong lahat sa isang katawan, maging Hudyo o Grego man, maging alipin o layaman, at tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Sabihin, isang espiritu lang tayo kay Kristo. Isang katawan, kaya hindi naman si Kristo. Hindi tayo pwede magkabahabahagi. Ang katulad nito. Yan. One head, one body. Sabihin, iisa lang tayo kay Kristo. Isang katawan lang tayo kay Kristo. Hindi tayo pwede magkabahabahagi. Yan, isa tayong pag-iisip, isa ng panampalataya. Tayo mo tulad dito ng tuloy natin dito sa Efeso 4. Sabi dito na
pagsakitan ninyong ingatan ng pagkikiisa sa Espiritu, tali ng kapayapaan. May isang katawan at may isang Espiritu na gaya ng pagkatawag sa inyo, sa pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Yan. Tuloy natin dito. 7. At dalawat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Iisa lang tayo. Yan o. May isang katawan, isang Panginoon, may isang Diyos. Pakikiisa sa Espiritu. Kailangan iisa lang tayo kay Kristo. Hindi tayo pwede magkahiwa-hiwalay. Kasi tulad niya na sinabi ni Juan dito sa 17. Ito sa kailangan natin maging isa. Dito sa 11 tayo mag-umpisa. At wala na ako sa libutan, at ang mga ito na sa libutan, at ako'y paririyan sa inyo, Amang Banal. Ingatan mo sila. Ingatan mo sila sa iyong pangalan niya, ang mga ibinigay mo sa akin. Upang si Kristo yung nagsasalita dito, yung head of the body. Sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan niya, ang mga ibinigay mo sa akin, upang sila yung maging isa. Maging isa tayo. Nagaya naman natin dito sa pakabanilin mo sila ng katotohanan, ang salita may katotohanan. Ito, hindi lamang sila ang idadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang sila'y lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, at sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo. Sabi dito ni Kristo, at ang kalwalhatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Yan, malinaw yung pagkasabi dyan ni Kristo. Kailangan natin maging isa kay Kristo. Kasi ayon nga doon sa sa unang Korinto 12. Sabi dyan, upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi, kailangan magkaroon tayo ng magkaisang pag-iingat sa isa't isa. Yan ang tinatawag na iglesia. Iisa lang kay Kristo, iisang pananaw, isang pananampalataya, isang Panginoon. Kasi alam nyo mga kapatid, sabi nga dito ni Pablo sa 6:19, sabi dyan, hindi nyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili. Kasi tayo yung templo ng Diyos. Kaya mag-isa tayo ng pag-iisip. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Mali na yung pagkasabi dito ni Pablo. Yan. Kung saan natin dito, kunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Sabihin, kaisang Espiritu tayo. Ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu. Sabihin kaisa. Kasi
Kung ikaw ay ganito ang iyong pamumuhay, sabi nga dito sa unang Tesalonika 5, sabi diyan, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti sa isa sa iba at sa lahat. Magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Yan ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang panghuhula. Subukin ninyo lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ito ang kailangan. Pakabalinin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Yan. Kasi dito sa Galacia, dito mo sa Efeso, kailangan hindi tayo mamuhay sa kasamaan. Tulad nitong mga sinasabi ni Pablo dito. Sabi diyan, ang lahat ng kapaitan, kagalitan at pagkakaalit, kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo. Kasi kung ito ang ginagawa mo, hindi ka kaisa sa katawan ni Kristo. Yan, hindi ka kaisa. Sabi dito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan, hindi ka magiging kaisa. Sabi ni Pablo dito sa hindi ka magiging kaisa sa Espiritu. Sabi din sa 27. Yan, sabi ni Pablo, upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Diba? Kailangan maging kaisa ka doon sa Espiritu doon. Ayon sa dito sa SDC 17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu yun. Sabi dito, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng tao na nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Yan. Kasi ang iglesia ay binili na ng Diyos. So, sapagkat kayo binili na ng Diyos, luwalhatiin yung katawan. Kasi tayo, na mga sumasampalataya, tayo yung templo ng Diyos. Di ba ganin nyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yan. Malinaw dyan. Sabi dito, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Yan ang topic natin ngayon. Hanggang dito na lang mga kapatid. Kapayapaan at pag-ibig sumainyo. Isang mapagpalang araw.